nangyayari sa ating mundo na habang tayo ay tumatanda, lalo namang nagiging hindi mas maganda ang ating kapaligiran. Mas dumadami ang mga sakuna, tumitindi ang mga paghihirap ng mga tao, lumalala ang mga krimen sa mga lansangan, dumadami ang mga giyera, tumitindi rin ang mga kalamidad sa buong mundo, at ang karamihan ay iniisip na ito ang ating permanenteng tahanan. Ngunit ang tanong ay, totoo ba na darating ang ating Panginoong Diyos at kukunin tayo sa langit na bayan? Ano ang sinasabi ng Panginoon patungkol sa bagay na ito? Ating pag-usapan mga kaibigan ang patungkol sa pangalawang pagparito ng ating Panginoong Hesus. Totoo kaya na siya ay darating sa pangalawa? Atin itong pag-usapan mga kaibigan. May mga pangako na karamihan ay napapako. Kalimitan kasi ay hindi nagiging totoo ang mga sinasabi ng mga tao. Ngunit pag ang Diyos ang nangako, ay talagang ito ay matutupad at hindi pwedeng hindi, sapagat ito ang nais ng ating Panginoon, ang matupad ang lahat ng kanyang mga sinasabi. Dahil hindi sa Diyos kung hindi natupad ang kanyang mga sinasabi. At isang dakilang pangako ng ating Panginoon bago siya pumunta sa langit na bayan na binabanggit sa libro ni John chapter 14 verse 1 to 3. Huwag mabalisa ang inyong mga puso. Nananampalataya kayo sa Diyos, manampalataya rin kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tirahan. Kung hindi gayon ay sinabi ko sana sa inyo, ako'y paroroon upang maghanda ng dako para sa inyo. Kapag ako ay pumaroon at makapaghanda ng dako para sa inyo, ako ay muling babalik. Kayo ay aking tatanggapin sa aking sarili, upang kung saan ako naroon ay dumoon din kayo. Oo mga kaibigan, pinabanggit dito na darating ang ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Hesus, sapagkat siya ay naghanda ng dakong kalalagyan para sa atin. At ito ay kanyang pangako na talagang tutuparin niya sa hinaharap. Ngunit ating tatandaan, laging may kontrobersiya, laging may labanan kay Satanas at ng ating Panginoong Diyos. Ang lahat kasi ng ginagawa ng ating Panginoong Diyos ay para madala tayo sa langit na bayan, habang si Satanas naman ay lahat ay ginagawa niya upang tayo ay mapigilan na hindi makapunta sa langit na bayan. Kaya naman makikita natin na magdi-devise si Satanas sa huling kapanahunan. Siya ay magbabalat kayo na parang si Jesus. Ngunit hindi talaga siya yun. Kung ating makikita mga kaibigan, magiging impostor si Satanas sa huling mga kapanahunan. Ito ang babala ng ating Panginoong Hesus sa Matthew 24 verse 24. Ito ay sapagkat may lilitaw na mga bulaang Mesaya at bulaang propeta. Magpapakita sila ng mga dakilang tanda at mga kamanghamanghang gawa upang iligaw, kung maaari kahit ang mga hinirang. Babanggitin mga kaibigan na matetelevise sa buong mundo na ang ating Panginoong Hesus ay dumating na. Ito ay mababalita sa mga malalaking TV outlets, mga radyo, internet, at marami ang mga vloggers ang magsasabi patungkol dito na dumating na ang Panginoong Hesukristo. Ngunit binabanggit sa Mateo 24 verse 26, kung sasabihin nga nila sa inyo, narito siya ay nasa ilang, huwag kayong pupunta. Kung sasabihin nila siya ay nasa silid, huwag ninyong paniniwalaan. Oo mga kaibigan, binabanggit dito na ang ating Panginoon ay hindi ganun ang kanyang pagdating na matetelevise sa buong mundo na siya ay dumating. At dahil sa pagiging impostor ni Satanas, siya ay magtuturo rin na katulad na tinuturo ni Hesukristo. Siya rin ay magiging tunog na katulad ni Hesukristo. Kaya naman mga kaibigan, para hindi tayo madaya ni Satanas na dumating na ang totoong Kristo, ang totoong Mesiya, ang totoong hari ng mga hari na walang iba kundi si Jesus Christ, ay paano ba darating ang ating Panginoong Hesus sa pangalawang pagkakataon? Ito ba ay isang sikreto? Ano ba ang sinasabi sa banal na kasulatan? Ganito darating ang ating Panginoon. Number 1, it will be a visible coming. Lahat ng tao makikita ang pagdating ni Kristo. Mateo 24 verse 27. Ito ay sapagkat kung papaanong ang kidlat ay nagmula sa silangan at nakikita hanggang sa kanluran, gayon din ang pagdating ng anak ng tao. Oo mga kaibigan, sa pagdating ng ating Panginoong Hesus,
Hindi yung katulad na matetelevise sapagkat sa pagdating ni Jesus, magkakaroon ng kidlat na mula sa silangan hanggang kanluran ay kita ng mga mata. Revelation 1 verse 7, narito, dumarating siyang kasama ng mga lapaap at makikita siya ng bawat mata. Lahat ng mga mata ay makikita ang pagdating ng ating Panginoong Diyos, kahit na ang mga bulag ay makakakita sa pagdating ng ating Panginoong Jesus. Makikita nila, Mateo 24 verse 30, makikita nila ang anak ng tao na dumarating sa mga ulap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kalulhatian. Makikita mga kaibigan na siya ay parating na. Pangalawa mga kaibigan, it will be a dramatic and audible coming. Oo mga kaibigan, maririnig siya ng lahat at magiging dramatic ang pagdating ng ating Panginoong Jesus. Revelation 16 verse 18 to 20. Nagkaroon ng mga sigawan, mga kulog at mga kidlat. Nagkaroon ng napakalakas na lindol. Simula ng magkatao ang daigdig ay hindi pa nagkaroon ng lindol na kasing laki at kasing lakas nito na nangyari sa lupa. Ang dakilang lungsod ay nahati sa 3 bahagi. Ang mga lungsod ng mga bansa ay bumagsak. Ang bawat pulo ay nawala. Walang sino mang makakakita ng anumang bundok. At kung ating makikita at mapapansin mga kaibigan, hindi ito secret rapture, kundi ito talaga ay rapture. Talagang maririnig ng lahat. Talagang magkakaroon ng mga kalamidad pagdating ng ating Panginoong Jesus. At ano ang mangyayari mga kaibigan sa pagkakataong ito? Ang mga namatay kay Kristo ay unang mabubuhay. 1 Thessalonians 4 verse 16, sapagkat ang Panginoon din ang siyang bababa mula sa langit na may isinisigaw na utos, na may tinig ng pinunong anghel at may trumpeta ng Diyos, at ang mga patay kay Kristo ay unang magbabangon. Pagkatapos ito, tayo mga buhay at naririto pa ay kasama nilang aagawin sa mga lapaap upang salubungin natin ang Panginoon sa hangin. Sa gayon, makakasama natin ang Panginoon magpakailanman. Ito mga kaibigan ang binabanggit dito na lahat ng mga namatay kay Kristo ay muling mabubuhay. Mabubuhay na mga muli ang ating mga mahal sa buhay. Isang dakilang reunion sa bawat pamilya na una nang nahimlay ang kanilang mga mahal sa buhay. 1 Corinthians 15 verse 51 to 53, narito sinasabi ko sa inyo, ang isang hiwaga, hindi lahat sa atin ay matutulog, ngunit lahat ay babaguhin. Lahat ay babaguhin sa isang iglap, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng trumpeta, dahil ang trumpeta ay tutunog at ang mga patay ay ibabagong walang kabulukan at tayo ay mababago. Ito ay sapagkat kinakailangang ang may kabulukang ito ay maging walang kabulukan at ang may kamatayang ito ay maging walang kamatayan. Oo mga kaibigan, ito ay binabanggit sa banal na kasulatan na pati ang mga tao ay mapapalitan ang mga katawan ng isang katawan na hindi na mamamatay pa. Ang mga matatanda ay magiging bata ang kanilang itsura. Wala ng sakit at lahat ay malusog ang magiging katawan. So paano darating ang ating Panginoong Jesus, mga kaibigan? Kung ating magbabasa mga kaibigan ang Acts 1 verse 10 to 11, ito ang panahon nung si Jesus Christ ay pinagmamasdan ng kanyang mga disipulo na siya ay paakyat na sa langit. Sabi dito, nang nakatitig sila, ang mga disipulo, habang siya ay pumapaitaas si Jesus Christ, narito, 2 lalaki na nakaputing damit ang tumayo sa tabi nila. Sinabi ng 2 lalaki, kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayo nakatayo at nakatitig sa langit? Itong si Jesus na dinala sa langit mula sa inyo ay babalik din katulad ng pagpunta niya sa langit na inyong nakita. Oo mga kaibigan, ang Jesus na umakyat sa langit ay siya rin ang Jesus na babalik. Ang Jesus na umakyat ay siya rin ang bababa mga kaibigan, na Jesus upang tayo ay kunin niya. Number 3, ang pagdating ni Jesus mga kaibigan ay magiging glorious. It will be a glorious coming. Mateo 25 verse 31, darating ang anak ng tao sa kanyang kalulhatian kasama ng mga banal na anghel. Oo mga kaibigan, siya ay may mga kasama at maraming mga anghel ang kanyang kasama. Ang tanong ay gaano makarami ang mga anghel na kasama ng ating Panginoon? Sobrang dami mga kaibigan. Binabanggit sa Revelation, 10,000 times 10,000
thousands ng mga anghel ang kasama ni Jesus Christ. Revelation 6 verse 14 to 17. Ang kalangitan ay nawalang katulad ng balumbong nilulob. Ang bawat bundok at bawat bulok ay naalis sa kinalagyan nila. Ang mga hari sa lupa, mga dakilang tao, mga mayaman, mga pinunong kapitan, mga kapangyarihan, ang bawat alipin at bawat malaya ay nagtago ng kanilang sarili sa mga yungib at sa mga bato sa kabundukan. Sinabi nila sa mga bundok at mga bato, bagsakan ninyo kami, itago ninyo kami mula sa mukha ng nakaupo sa trono ng Diyos. Dumating na ang dakilang araw ng kanyang buot, kaya sino nga ang makakatagal? Oo mga kaibigan, marami ang matatakot sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. Pati ang mga mayayaman, ang mga tao, ang mga hari, ang mga leaders ng bansa ay matatakot at sila ay magtatago sa mga yungib upang hindi lang nila makita ang kalulakian ng ating Panginoong Hesus. Kaya mga kaibigan, sinasabi ko sa inyo na ang ating mga kayamanan sa mundong ito ay napaka-fragile, mabilis maubos, mabilis mawala. Kaya nawa ang ating investments ay para sa langit na bayan. Ihanda natin ang ating mga sarili sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. At ang tanong mga kaibigan, gaano kalapit ang pagdating ng ating Panginoong Hesus? Mateo 24 verse 6 to 10. Ito ang mga senyales na malapit nang dumating ang ating Panginoong Hesus. Maririnig na ninyo ang mga digmaan at mga balibalita ng mga digmaan. Ngunit huwag kayong mabalisa, sapagkat ang mga bagay na ito ay kinakailangang mangyari. Ngunit hindi pa ito ang wakas. Ito ay sapagkat babangon ang isang bansa laban sa isang bansa, at babangon ang isang paghahari laban sa isang paghahari. Magkakaroon ng mga tagutom at mga salot at mga lindol sa iba't ibang dako. Ang lahat ng mga ito ay pasimula ng sakit na nararamdaman ng isang babaeng manganganak. Marami ang matitisod at magkakanulo sa isa't isa at mapupuot sa isa't isa. Maraming lilitaw ng mga bulaang propeta at ililigaw ang marami. Dahil sa paglaganap ng hindi pagkilala sa kautusan ng Diyos, ang pag-ibig ng marami ay manlalamig. Ngunit siya na makapagtitiis hanggang wakas ay maliligtas. Ang ebanghelyo ng paghahari ng Diyos ay ipapangaral muna sa buong daigdig upang maging patotoo sa lahat ng mga bansa. Pagkatapos ay darating na ang wakas. Oo mga kaibigan, ang mga ito ay nangyayari na sa ating mundo. Nagkakaroon na ng mga bagay na nakakatakot sa ating mundo. Pati ang mga ugali ng mga tao ay isang sinyalis din na malapit nang darating ang ating Panginoon. Ngunit higit sa lahat, ang mensahe ng kaligtasan sa buong mundo. Ito ang huling hudyat bago darating ang ating Panginoong Hesus. Kaya naman mga kaibigan, pinabanggit ko ito sa inyo sapagkat isang medium ito upang sa ganun masabi sa inyo na malapit nang darating ang ating Panginoong Diyos. Ihanda natin ang ating mga sarili dahil nais niya na tayo ay makapiling niya sa langit na bayan. At sa pagdating ng ating Panginoong Hesus mga kaibigan, Revelations 19 verse 16, may nakasulat sa kanya at sa kanyang kasuotan at sa kanyang hita ay naroon ang kanyang pangalan na isinulat ng Diyos, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Mga kaibigan, handa ka na ba na dumating ang ating Panginoong Hesus? Hinihintay ka niya. Siyang aking gabay, siya ang